Maaaring ginagawa mo ang lahat ng tama sa iyong sweldo. Ngunit gayunpaman, naipit ka sa kahirapan sa pananalapi nang hindi naiintindihan kung bakit. At ang pinakamapanganib na bahagi, ang mga pagkakamaling ito sa pananalapi na nagpapanatili sa iyo ay tila normal, halos hindi nakikita. Ngunit ngayon, lalabas ang katotohanan. Si Robert Kiyosaki, may akda ng Rich Dad Poor Dad, ay nagsabi, hindi kung magkano ang kinikita mo, ito ay kung ano ang ginagawa mo sa kung ano ang iyong kinikita. No, at ito mismo ang nasa panganib. Kung natanggap mo bayaran ng lahat at wala nang natitira, ang video na ito ay para sa iyo. Kung sa tingin mo na ang isang nakapirming sweldo ay seguridad, nahulog ka na sa bitag. At kung hindi ka pa nakarinig ng pay yourself first, buy asset o rich mindset, kung gayon ikaw ay pinalaki upang manatiling mahirap, itigil ang paggawa nito sa iyong sweldo bago pa huli ang lahat. Dahil sa video ngayon, matutuklasan mo ang 7 tahimik na gawi sa pananalapi na sumasabotahe sa iyo bawat buwan. At ang pinakamasamang bahagi, inuulit mo ito nang hindi mo namamalayan. Sa huli, ibubunyag ko sa iyo ang pattern na tahimik na sinusunod ng mayayaman upang makamit ang kalayaan sa pananalapi, kahit na simula sa simula. Maraming tao ang naniniwala na ang dahilan ng kanilang kahirapan sa pananalapi ay ang kanilang sweldo. Ngunit ang katotohanan ay ang tunay na problema ay nakasalalay sa pag-uugali sa pananalapi. Hindi mga numero ng payroll, maaari kang kumita ng maayos at masisira pa rin o kumita ng kaunti at bumuo ng yaman, depende ang lahat sa iyong ginagawa sa iyong kita. At dito nadadapa ang karamihan ng hindi namamalayan. Ang pamumuhay sa financial autopilot ay ang katotohanan para sa milyon-milyon. Ang mga tao ay nagsusumikap, nagtitiis ng panggigipit, naglalagay ng mga oras, tumatanggap ng kanilang sweldo at wala pang 7 araw, nawawala ang pera. Walang pagpaplano, walang diskarte, survival lang. Nagbabala si Robert Kiyosaki, ito ang batayan ng lahi ng daga, isang siklo ng pagtakbo ng husto at hindi nakakarating saan man. Bagamat maraming tao ang nagmamalasakit lamang na kumita ng higit pa, ang mga mayayaman ay tumutuon sa mas mahusay na paggamit ng kung ano ang kanilang kinikita na. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa kontrol, kamalayan at praktikal na edukasyon sa pananalapi. Hindi ito tungkol sa kung magkano ang pumapasok, ngunit kung paano mo ilalaan ang bawat sentimo. Kabilang dito ang pagtatakda ng mga layunin, pagbabayad muna sa iyong sarili at pag-iisip na parang mamumuhunan kahit na maliit ang pera. Tinitingnan ng mayamang mindset ang sweldo bilang isang stepping stone, hindi isang gantimpala. Ang mahinang pag-iisip sa kabilang banda ay tumitingin sa sweldo bilang isang pagtatapos, isang gantimpala na dapat gastusin ng madalian. Ang pattern na ito, ayon kay Kiyosaki, ay kung ano ang nagpapanatili sa karamihan ng mga tao na nakulong sa isang maling kahulugan ng pag-unlad kapag ang totoo ay nagpapaputok lang sila ng apoy bawat buwan. Kaya huminto ngayon at tanungin ang iyong sarili, ginagamit mo ba ang iyong sweldo bilang kasangkapan para sa kalayaan o bilang pansamantalang kawalan ng pakiramdam para sa isang mas malaking problema? Dahil kung hindi magbabago ang ugali mo, hindi magiging sapat ang halaga ng sahod mo. At sa susunod na paksa, makikita mo ang pinakakaraniwang pagkakamali sa lahat at ang pinakamapanganib din. Makikilala mo ito at maaring ito ang iyong pagbabago. Pagkakamali 1. Sobra ang pag-asa sa sahod. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pagkakaroon ng matatag na sweldo ay nangangahulugan ng seguridad. Ngunit ayon kay Robert Kiyosaki, ito ay isa sa mga pinakamapanganib at disguised financial traps out doon. Ang sweldo ay nagbibigay ng maling pakiramdam ng katatagan, ang parehong halaga, ang parehong araw, ang parehong kaluwagan. Ngunit ang predictability na ito ay maaring makaparalisa sa iyo.
Kapag umaasa ka ng 100% sa iyong sweldo, itinatayo mo ang iyong buhay sa isang thread at kung ito ay pumutok, lahat ay gumuho kasama nito. Ang sweldo, mula sa pananaw ng mahinang pag-iisip, ay ang pangwakas na layunin. Ang mayamang mindset, sa kabilang banda ay nakikita ang sweldo bilang isang paraan upang lumikha ng mga asset, makabuo ng passive income at bumuo ng kalayaan sa pananalapi. Ang problema ay hindi tumatanggap ng sweldo. Ang problema ay ang pagtigil sa pag-unlad dahil sa tingin mo ay sapat na ito. Samantala, ginagamit ng mga nakakaunawa sa matalinong pera ang mapagkukunang ito bilang panimulang punto para sa paglago, hindi bilang gantimpala na gagastusin. Sinabi ni Robert Kiyosaki, ang sweldo ay ang pinakanakalululong na gamot sa modernong lipunan. Nagdudulot ito ng agarang kaluwagan, ngunit nakulong ka nito sa isang siklo ng pag-asa. Nagiging kampante ka. Huminto ka sa paghahanap ng karagdagang kita. Huminto sa pag-aaral, huminto sa paglaki. At bago mo malaman ito, nakatali ka sa isang thread ng kita, nabubuhay sa gilid at takot na mawala ito. Ngayon, isipin, ilang tao ang kilala mo na hindi inaasahang tinanggal sa trabaho at nakitang nabaligtad ang kanilang buhay. Ilan sa kanila ang may passive income, financial planning o financial reserves para makayanan ang dagok. Ang tunay na seguridad ay wala sa isang sweldo. Ito ay nasa kalayaan ng hindi umasa dito. Iyan ang naghihiwalay sa mga naninirahan sa tanikala mula sa mga nagtatayo ng kapayapaan ng isip. Kaya kung ang iyong sweldo ang iyong pinagkukunan ng kita ngayon, ikaw ay mahina. At ang masama pa, maaari mong isipin na maayos ang lahat. Ngunit sa susunod na seksyon, mauunawaan mo kung bakit ang pagbabayad muna ng lahat ng iyong mga bayarin ay maaaring magtulak sa iyo ng mas malalim sa butas. Kahit na ito ay parang isang responsibilidad. At ang pagbabagong ito ng kaayusan ay maaaring maging punto ng pagbabago sa iyong buhay, pinansyal, pagkakamali, pagbayad ng lahat at pagkakalimot sa sarili mo. Nagsusumikap ka, nakukuha ang iyong suweldo at ano ang iyong ginagawa. Nagbabayad ka ng renta, mga bayarin sa kuryente, mga bayarin sa paaralan ng iyong mga anak, mga credit card, mga pamilihan. At sa katapusan ng buwan, ikaw ang naiwan na wala. Parang responsibilidad ito, parang maturity. Ngunit ayon kay Robert Kiyosaki, ito ang isa sa mga pinakatahimik at mapanirang pagkakamali sa iyong pinansyal na pag-uugali. Ikaw ang nasa gitna ng lahat, ngunit pinananatili mo ang iyong sarili sa huli. Ang Kiyosaki ay nagtuturo ng isang makapangyarihang prinsipyo na hindi pinapansin ng karamihan sa mga tao. Bayaran mo muna ang iyong sarili. Nangangahulugan ito na magtabi ng isang bahagi ng iyong kita kahit na ito ay 5% lamang bago ang anumang iba pang gastos. Binabago ng ugali na ito ang lahat. Ito ay hindi tungkol sa pagiging makasarili, ngunit tungkol sa pinansyal na pangangalaga sa sarili. Pagkatapos ng lahat, kung hindi ka mamuhunan sa iyong sarili, walang sinuman. Ang maliit na pagkilos na ito ang nagsisimulang basagin ang ikot ng kakapusan. Ang mahinang pag-iisip ay patuloy na nag-aalis ng apoy. Ang mayamang mindset ay lumilikha ng mga prioridad. At ang una sa mga ito ay pamumuhunan sa iyong sariling paglago, kalayaan, at seguridad sa pananalapi. Kapag binayaran mo muna ang sarili mo, sinasabi mo sa utak mo, I matter, I have a plan, I'm building something bigger. At ang simpleng kilos na ito ay nagiging isang ugali. Ang ugali ay nagiging pattern, at ang pattern ay nagiging resulta. Naisip mo na ba kung bakit, kahit na binayaran mo na ang lahat, pakiramdam mo ay wala kang mararating? Ito ay dahil ang pagbabayad ng mga bayarin ay hindi bumubuo ng yaman. Ang nagtatayo ng kayamanan ay ang pag-iipon, pamumuhunan at pagpaparami ng pera ng tuloy-tuloy. Kapag inuna mo ang iyong sarili, magsisimula kang umalis sa survival mode at sa wealth building mode. Ito ang linya
ng paghahati sa pagitan ng mga palaging nasa pula at sa mga nagsisimulang makakita ng pera ng matalino. At ngayon, kung naunawaan mo na ang pagbabayad sa iyong sarili muna ang simula, ang susunod na pagkakamali ay dumiretso sa iyong ego at sa iyong pitaka. Marami kasi ang nagpapalubog sa sarili para lang magmukhang mayaman at hindi nila namamalayan. At ang pinakadelikadong bagay, maaari mong pinunduhan ang iyong sariling kulungan sa pananalapi nang hindi mo nalalaman kung ito ay tumutugon sa iyo. Mag-subscribe sa channel ngayon. Sa ganitong paraan, hindi mo mapalampas ang anumang mga video sa hinaharap at makakatulong ang nilalamang ito na maabot ang mas maraming tao. Pagkakamali 3, paggasta para magmumayaman. Alam mo ba ang amoy ng bagong kotse, ang pinakabagong henerasyong cellphone o ang mga mamahaling sneaker na binayaran sa 12 installment? Bueno, ang lahat ng ito ay parang tagumpay, ngunit maaari lamang itong maging isang mamahaling pagbabalat kayo para sa kahirapan sa pananalapi. Ayon kay Robert Kiyosaki, isa ito sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng mga taong may kakapusan sa pag-iisip. Pagbili ng mga pananagutan habang iniisip na bumibili sila ng mga asset. Habang ginagamit ng mayayaman ang pera para bumili ng kalayaan at lumikha ng passive income, ginugugol ito ng mga mahihirap para ipakita ang isang bagay na hindi pa nila nakakamit. At ang pinakamapanganib na bahagi, ang pag-uugali na ito ay madalas na nagmumula sa isang malalim na pangangailangan para sa panlipunang pagtanggap. Sinusubukan mong mapabilib ang mga kapitbahay, katrabaho, kahit estranghero online. At bilang kapalit, isinakripisyo mo ang iyong seguridad sa pananalapi. Ang problema ay ang mga pananagutan, tulad ng pinunduhan ng mga kotse, mamahaling damit, mga elektronikong kagamitan, ay hindi naglalagay ng pera sa iyong bulsa. Sa kabaligtaran, inaalis nila ito. Ang mga ari-arian sa kabilang banda, mga pamumuhunan, edukasyon sa pananalapi, pagmamay-ari ng negosyo ay nagtatayo ng yaman at kalayaan. Dito nagniningning ang mayamang pag-iisip. Inuuna nito ang hindi nakikita kung ano ang nagdudulot ng pagbabalik sa halip na kung ano ang kumikinang lamang sa mata ng iba. Gusto mo ng malinaw na halimbawa? Para sa parehong halaga na ginagastos ng isang tao sa isang top-of-the-line na cellphone, may ibang bumibili ng mga stock, isang kursong bokasyonal o isang micro-equipment para magsimula ng negosyo. At sa loob ng 2 o 3 taon ay mas kumikita sila, mas maganda ang pamumuhay at walang utang. Ang pagiging mayaman ay nangangailangan ng pananaw, pasensya at emosyonal na katalinuhan. Ang pagiging mayaman ay nangangailangan lamang ng isang credit card at kawalan ng kamalayan sa sarili. Kaya, bago ka bumili ng isang bagay upang mapabilib, tanungin ang iyong sarili, ilalagay ba nito ang pera sa aking bulsa o ito ba ay magpapapalayo sa akin sa kalayaan sa pananalapi? Dahil sa bandang huli, hindi ka huhusgahan ng mga talagang mahalaga sa sasakyan na iyong minamaneho, kundi sa mga desisyong gagawin mo. At ngayon, pag-usapan natin ang pagkakamaling tila masinop, ngunit isa sa pinakamalaking bitag para sa mga gustong tumakas sa kahirapan. Pagkakamali. Part. Naghihintay ng ilang karagdagang pera para mag-invest. Ito ang pinakamapanlinlang na pagkakamali sa lahat dahil ito ay nagkukunwari bilang prudence. Masikip ang buwang ito, magsisimula akong mamuhunan sa susunod. Ngunit dumating ang susunod na buwan at muli wala nang natitira. At kaya lumipas ang mga buwan, lumipas ang mga taon. Nagbabala si Robert Kiyosaki, hindi magsisimula ang mga naghihintay ng sobra dahil laging nakakahanap ng paraan ang pera para makatakas kung hindi mo ito bibigyan ng direksyon. Ito ang isa sa mga pinakamalaking bitag sa pananalapi ng gitnang uri. Naniniwala ang mga tao na dapat lang silang mamuhunan kapag sila ay pinansyal na secure. Ngunit hindi darating ang tamang panahon.
Palaging may kwenta, isang hindi inaasahang pangyayari, isang pagnanais. At samantala, ang kalayaan sa pananalapi ay ipinagpapaliban hanggang mamaya. Ngunit ang mga nagpapaliban nito ay bihirang makarating doon. Ang totoo, ang pamumuhunan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng marami. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng disiplina. Naiintindihan ito ng mga may mayaman na pag-iisip. Alam mo na ang 100% ng pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit, paulit-ulit na pagpipilian, automatikong paglilipat ng bahagi ng iyong sweldo sa araw na ito ay dumating. Hindi kahit 5%, kahit $10, ito ay tungkol sa pagtatanim bago ang pag-aani, hindi pagkatapos. Ang sikreto ay consistency. Ito ay hindi kung magkano ang iyong namuhunan. Ito ay kung magkano ang iyong patuloy na namumuhunan. Ang mga naghahasik ngayon, aani bukas. Ang mga naghihintay ng labis ay nabubuhay sa walang hanggang kakapusan. Ang cycle na ito ay hindi nakikita, ngunit brutal. Parang nag-iingat ka kung sa katunayan ipinagpaliban mo lang ang iyong kalayaan. Gusto mo ng practical na hakbang? Kunin ang app ng iyong bangko, gumawa ng hiwalay na account at mag-schedule ng automatikong paglilipat bawat buwan. Huwag mong isipin, huwag makipag-ayos. Gawin mo lang. Dahil ang matalinong pera ay hindi ang natitira. Ito ang napagpasyahan mong isave kahit na tila maliit. At sa susunod na punto, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang mas karaniwang pagkakamali. At isa na nag-iiwan sa iyong pera na walang layunin at walang hinaharap, walang malinaw na plano para dito. Mistake 5. Walang plano para sa iyong pera. Nagsusumikap ka, natatanggap ang iyong sweldo at nawawala lang ito. Naranasan mo na bang ganyan? Na parang sumingaw ang iyong pera sa pagitan ng mga bayarin, pagbili at pagkagambala. Tahasang sinabi ni Robert Kiyosaki, ang mga walang planong yumaman ay walang kamalay-malay na nagpaplanong manatiling mahirap. At ang lahat ay nagsisimula sa kakulangan ng isang malinaw na plano para sa iyong pera. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa survival mode. Ang pera ay pumapasok, ang mga bayarin ay binabayaran. At kung ano ang natitira, nawawala sa maliliit, pabigla-bigla na mga desisyon, delivery, installment, frivolities disguised as rewards. At sa huli ang pagsisisi ay dumating, ngunit ang kulang ay hindi sweldo, ito ay kontrol sa pananalapi, kalinawan at layunin. Tinatrato ng mayamang mindset ang pera tulad ng isang pangkat na dapat pamunuan. Ang bawat dolyar ay may misyon. Mamuhunan, mag-ipon, magbayad, kung ano ang kinakailangan, mamuhay ng may kamalayan. Ang mga walang plano, on the fly, live improvised. At ang improvisasyon ay matalik na kaibigan ng basura. Hindi mo kailangan ng mas maraming pera, kailangan mo ng direksyon. At narito ang isang simpleng ehersisyo, kumuha ng isang piraso ng papel at hatiin ang iyong sweldo sa mga porsyento. 10% para sa mga pamumuhunan, 20% para sa pagtitipid, 50% para sa mga nakapirming pangangailangan, 20% para sa paglilibang. Ayusin ayon sa iyong sitwasyon. Ang mahalaga ay alam ng bawat sentimo kung saan ito nabibilang. Ito ay financial literacy sa pagsasanay. Ang hindi pagkakaroon ng isang plano ay hindi gumagawa sa iyo na mas malaya. Ito ay ginagawa kang mahina. Dahil ang mga hindi nagdedesisyon ng maaga ay makokontrol sa huli. Kinokontrol ng mayayaman ang pera. Ang mga mahihirap ay kontrolado nito. At kung nabubuhay ka pa rin buwan-buwan sa autopilot, marahil ay oras na para baguhin ang larong iyon. At para sa susunod na pagkakamali, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang hindi nakikitang kaaway, isa na naninirahan sa loob mo at maaaring ganap na humahad lang sa iyong paglaki, ang kahihiyan na kumita ng higit pa. Mistake 6. Nahihiya na kumita ng higit. Napag-isipan mo na ba ang iyong sarili na,
Kung magsisimula akong kumita ng higit pa, huhusgahan nila ako. Ito ay isang tahimik, ngunit napakalakas na balakid. Itinuro ni Robert Kiyosaki na ang kahirapan ay hindi palaging nagmumula sa kakulangan ng pera. Ito ay kadalasang nagmumula sa kahihiyan ng paglago. Maniwala ka sa akin, maraming tao ang sumasabotahe sa kanilang sarili kapag malapit na silang umunlad. Nangyayari ito dahil tinuruan tayong maniwala na ang pera ay madumi, na ang ambisyon ay makasarili, na ang pagiging mayaman ay kasing kahulugan ng pagiging iba. Ang resulta, maraming tao ang walang kamalay-malay na humahadlang sa kanilang sariling pag-unlad, natatakot na tumayo, hindi kasiyasiya sa iba, mawalan ng mga kaibigan o hindi maintindihan ng kanilang pamilya. Ngunit naiintindihan ng mayamang mindset ang isang simpleng katotohanan. Ang kumita ng higit ay kalayaan, hindi pagmamataas. Ito ay ang pagsasabi ng hindi sa kung ano ang nagpapatuyo sa iyo at ng oo sa kung ano ang nagbabago sa iyo. Ito ay ang pagtulong sa iyong pamilya nang hindi nalulunod. Ito ay may mga pagpipilian, oras, autonomiya. At higit sa lahat, ito ay ang pagkakaroon ng karapatang umunlad ng walang kasalanan. Kung nararamdaman mo ang pagbara na ito, tanungin kung saan ito nanggaling. Ang mga parira lang tulad ng nababago ng pera ang mga tao o mga taong gustong yumaman ay sakim, ay mga emosyonal na pamana ng isang kultura na niluluwalhati ang kakapusan at kinondena ang pagpapalawak. Ngunit ang tunay na edukasyon sa pananalapi ay nagpapalaya sa iyo mula sa mga paniniwalang ito at binibigyang kapangyarihan kang umunlad ng walang takot. Sa huli, hindi mo kailangan ng pahintulot ng sinuman para maghangad ng higit pa. Kailangan mo ng iyong sariling lakas ng loob upang yakapin ang pagnanais na iyon. Ang kahihiyan ay nananatiling stagnant dahil sa takot na sumikat. Ang paglaki ay hindi itinataboy ang mga nagmamahal sa iyo, itinutulak nito ang mga taong hindi nakaugat sa iyo. At para sa susunod na pagkakamali, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang pag-uugali na tila normal, ngunit ito ay isang ticking time bomb disguised bilang isang routine, mabuhay na parang hindi mauubos ang iyong sweldo. Pagkakamali isyeba, mabuhay na parang hindi ka mawawala. Alam mo yung ugali na gumastos na parang walang hanggan ang sweldo mo? Mukhang hindi nakakapinsala, ngunit isa ito sa mga pinakamapanganib na pag-uugali sa pananalapi doon. Nagbabala si Robert Kiyosaki, naiintindihan lang ng karamihan sa mga tao ang halaga ng reserbang pinansyal kapag huli na ang lahat. At sa puntong iyon, hindi mahalaga kung magkano o gaano kaliit ang iyong kinikita. Ang mahalaga ay ang iyong pananaw para sa hinaharap. May mga taong nabubuhay sa kasalukuyan na nakapikit sa bukas. Ginugugol nila ang lahat ng kanilang kinikita na parang walang maaaring magkamali. Bumibili sila sa impulse, finance without thinking, inaabuso ang credit na parang extension ng kanilang sweldo. Ngunit ang kailangan lang ay isang krisis, isang sakit, isang tanggalan, at lahat ay gumuho. Ang mga hindi nagtatayo ng pundasyon ay laging nasa bingit ng pagbagsak. Gayunpaman, iba ang iniisip ng mga naghahanap ng kalayaan sa pananalapi. Naiintindihan nila na ang pag-iipon ay hindi isang sakripisyo, ito ay proteksyon. Ang pera na iyon ay nagsisilbi, oo, upang mamuhay ng maayos ngayon, ngunit upang matiyak din ang kapayapaan bukas. Ang pagkakaroon ng pinansyal na reserba ay hindi isang kapritso, ito ay kapanahunan. Ito ay ang pag-alam na ang buhay ay nagbabago at na mas mabuting maging handa kaysa magsisi. At hindi naman kailangang magkano, magsimula sa maliit, magtakda ng nakapirming porsyento, 5%, 10%, at ilipat ito sa sandaling bumaba ang iyong sweldo. Gawin itong isang non-negotiable habit. Hindi mo pinagkakaitan ang iyong sarili. Pinoprotektahan mo ang iyong sarili.
Sinasabi mo sa universo, iginagalang ko ang aking sarili, inihahanda ko ang aking sarili. Kung nawala ang sweldo mo ngayon, hanggang kailan ka mabubuhay? Ang tanong na ito ay nakakatakot dahil ito ay nagbubunyag ng isang katotohanan na binabaliwala ng marami. Ang mga nabubuhay na parang hindi mauubos ang pera ay palaging isang hakbang ang layo mula sa pagkawala ng lahat. Ngunit ang mga naghahanda para sa hindi mahuhulaan ay nagtatayo ng pangmatagalang seguridad at kapayapaan ng isip. At ngayon, makarating tayo sa pinakamalalim na punto ng lahat, ang silent cycle na nakakahuli sa libu-libong tao nang hindi nila namamalayan, ang tunay na modernong bitag ng kahirapan. Naramdaman mo na ba na nagsusumikap ka? Nagsusumikap, ngunit hindi ka nakakarating kahit saan, na parang nagbabago ang buwan, ngunit ang katotohanan ay nananatiling pareho. Ito ay isang klasikong sintomas ng bitag na tinatawag ni Robert Kiyosaki na lahi ng daga, isang sistema kung saan nabubuhay ang mga tao upang magbayad ng mga bayarin, kumonsumo at mabaon sa utang nang hindi talaga umuunlad. Ito ay tulad ng pagtakbo sa isang gilingang pinepedalan, iniisip na ikaw ay sumusulong. Ang sweldo ay pumapasok, nawawala at umuulit ang ikot. Mga bayarin, pagod, pansamantalang kaluwagan, pagkabigo. Ang modernong kahirapan ay hindi lamang isang kakulangan ng pera, ito ay isang kakulangan ng kamalayan. Ito ay nabubuhay sa autopilot. Hindi alam na ikaw ay nakulong sa hindi nakikitang mga pag-uugali na humaharang sa iyong kaunlaran. Ang katotohanan ay malupit, ngunit kailangang sabihin, hanggat patuloy mong iniisip na kailangan mong kumita ng higit pa upang makaahon sa butas na ito, binabaliwala mo ang ugat ng problema. Hindi kung gaano kalaki ang kinikita mo ang pumipigil sa iyo, kung ano ang ginagawa mo sa kinikita mo. Ito ang iyong mindset, ang kakulangan ng isang plano, ang kawalan ng isang tunay, mulat na diskarte sa pananalapi. Ang pinakanakakatakot ay maraming tao ang nag-normalize ng cycle na ito. Ang akala nila ay swerte ang kayamanan, na ang financial freedom ay para lamang sa mga ipinanganak na mayaman. Ngunit ang katotohanan ay walang sino man ang nakatakas sa siklo na ito nang walang malinaw na desisyon. Kailangan ng lakas ng loob na aminin na mali ang pattern at ang katapangan para baguhin ito. Maaari mong ipagpatuloy ang loop na ito para sa isa pang 5, 10, 20 taon o maaari mong ngayon gawin ang unang hakbang patungo sa paglaya mula sa kakulangan. Huwag maghintay para sa isang mahiwagang tagumpay dahil hindi ito manggagaling sa labas. Ang pambihirang tagumpay ay nangyayari kapag nagpasya kang hindi mo nasasayangin ang iyong sweldo. Gagamitin mo ito bilang isang tool upang mabuo ang iyong kalayaan. At sa susunod na block tatapusin namin ang paglalakbay na ito ng may direktang imbitasyon. Bumaba sa autopilot at kontrolin ang iyong buhay, pinansyal ng minsanan. Naabot mo na ito dahil alam mo sa kaibuturan na may kailangang baguhin. Hindi lang ang halagang napunta sa iyong account sa katapusan ng buwan. Ito ang kinakatawan ng halagang iyon. Ang sahod mo ang binhi. Ngunit kung patuloy kang magtatanim sa lupa ng disorganisasyon, impulsivity at kakapusan na pag-iisip, hindi ka mag-aani ng kalayaan. Ngayon ay huminga ng malalim at tanungin ang iyong sarili. Magpapatuloy ka ba sa pamumuhay sa autopilot? Uulitin ang parehong mga pagkakamali sa pananalapi o kontrolin mo ba ang iyong kapalaran simula ngayon? Ang sagot ay nasa iyong mga kamay at higit sa lahat sa iyong mga aksyon mula ngayon. Ang pagbuo ng kalayaan sa pananalapi ay hindi nagsisimula sa isang pamana o sa isang stroke ng swerte. Nagsisimula ito sa isang may malay na desisyon. Gamitin ang bawat dolyar na pumapasok bilang isang tool upang paramihin ang iyong pera, bumuo ng kayamanan at matiyak ang seguridad sa hinaharap. Kaya nananatili ang tanong, maghihintay ka ba ng isa pang buwan upang lumipas ng walang anumang pag-unlad o kikilos ka na ngayon?
Ito ba ay isa pang taon ng mga pangako o ang simula ng iyong pagbabalik? Dahil kung hindi mo babaguhin kung paano mo pinamamahalaan ang iyong pera ngayon, 5 taon mula ngayon ay nasa iisang lugar ka, mas pagod lang. Kung ang nilalamang ito ay tumutugon sa iyo, huwag hayaan itong tumigil dito. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, at manatiling nakatutok para sa mga susunod na video. Ito ay hindi lamang impormasyon, ito ang pundasyon ng iyong bagong buhay pinansyal. Isang buhay na may higit na kalinawan, higit na seguridad, at higit sa lahat, higit na kalayaan.